Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 30, 2025. Ayan. So, long holidays po tayo. So, kasi bukas Friday is All Saints Day, di ba? Sa globally, di ba? So, baka US market sarado din bukas ng gabi. Pero ngayon meron pa sila. So, dahil dyan, mahina pa rin yung galawan ng market natin. So, ayaw umakyat. Nag-bounce siya ng konti kanina umaga pero uh, sinundan din siya ng after mga 9:45 mga ganun. Bago mag-10, bumagsak pa rin yung index natin. Okay? So nag-close tayo, very bad pa rin, 5,929.68 at net foreign sell, negative 369.13 million. Pero 'di ba meron ng mga lumalabas na na kaso-kaso doon sa mga suspect, 'di ba, doon sa mga flood control scandals natin. Baka next week na natin mararamdaman yung galaw noon kasi meron na silang ongoing case dun sa mga suspect po nila. So hopefully, good catalyst pagbalik ng market natin. So enjoy na lang muna yung long weekends natin. So nag-close tayo, negative 0.57%. So yung US market, parang bagsak din yata lahat ngayon eh. So nag-expect din siguro ng long holidays yung US market. So although okay na yung trade talk sa China, di ba? Meron silang truce for 1 year. So at least may stability na doon sa bandang China. Pero yung futures, mahina. Europe, mahina at saka majority ng Asian market. So pati crypto, ayan, nagbabakasyon din po yung crypto natin. So medyo mahina din po yung galawan for today. Ayan, so ito po yung ating mga trending stocks. Kung mapapasin nyo, hindi nagbabago yung dito sa trending stocks natin. Ewan ko kung gumagana yung ni Investa. Kaya pinili ko na lang yung mga stocks na merong significant move sa markets po natin. So nanguna sa lista natin, may volume So nanguna si Shell PH. Meron siyang 4.11% na galaw. So bumabalik yung bounce natin. And meron siyang 18.58K na net foreign sell. Tapos si STI nag-bounce din 2.9%. Meron siyang 11.19 million net foreign sell siya. Pero maganda yung recovery ni STI. And then APX, so mga mining stocks natin, green yung kanilang index, nag-bounce, APX plus 2.2%, meron siyang 3.59 million net foreign buy, tapos si IMI is meron siyang negative 4.59%, mga drop na to. 149.35K net foreign buy. Parang si Plus lang yung nakita kong berde. Ayan, meron pala. Sina AC, sina BPI. Pero matching pa rin sila. Tapos si Ali, so RSI 14 na lang yata to. First time natin nakita to. Yung RSI level na yan, second time pala, ang first time niyan is nung panahon ng pandemic. Ayan. So, good company pero ayaw pasukin ng mga foreigners natin. Meron siyang 1.24% na drop and 211.72 million net foreign sales. So halos lahat ng net foreign sale galing dito kay Ali natin. And then si Lipanto nag-bounce din 1.74%. Okay? So wala tayong trading day bukas. Disclaimer pa rin sa mga nandito sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes naman po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po sa mga stocks na binibili natin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews po natin or join ka dito sa trading group naman natin. So since long weekends na naman, aral na lang ulit tayo dito sa markets natin. Ayan. So check mo lang po kung subscribe ka yung ating mga trending stocks, mga yung ating mga company reviews. Marami na ako nabasa review kay 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 May, sino ba to? Dito sa water Maynila, dito sa papasok na bagong water company sa PSE market. So maganda naman yung review nila. So oversubscribed and then good daw siya for dividends, sabi ni Ma'am April Tan. Pinanood ko yung vlog niya. So profit or loss, mga sample trade sa market. So aral na lang ulit tayo. Maganda tong although syempre very bad kasi 5.9K yung index. Pero ito yung mga times na kung tandaan nyo yun, di ba, nung nag-drop yung market, doon tayo nag-start na magkaroon ng vlog kasi doon tayo nagkaroon ng mga malalaking kita last time. So hopefully, bumalik ulit yung market. Kasi tama-tama yung level niya, sobrang hina.
Wala ng foreigner eh. So, umalis pa yung iba. Okay? So, basic indicators, technical analysis, aral na lang ulit tayo. Fundamentals, human risk management, and PSE, stock market studies naman. Okay? So, yung iba, yung sa mahilig sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So, mahina din yung mga cryptos natin. Sa social media, follow mo na po ako para updated ka sa reviews. Palawi Trader na Facebook account or Palawi Trader na Facebook page. Tapos sa haba pala ng ano no. Sumabay sa weekends yung ano eh, yung undas, di ba? So ibig sabihin yung mga dadalaw, grabe yung ano, yung traffic niyan kasi tumapat sa weekends. Okay, tapos syempre marami mag-uwian sa probinsya, di ba? And then sa mga articles natin, Bodega Peak sa local market and dito sa mga posts natin, so lumabas na yung summary ni Philippine Stock Exchange. So based dito sa galaw natin, very bad pa rin nga, 354.32 million net foreign sale pa rin. Ayan. So, kailan kayo babalik yung mga yan? Ang pinaka-winner natin sa index, si ano lang, si mining stocks kasi nag-bounce yung majority. So, drop pa rin si finance minus negative 0.99% at saka si property negative 0.72%. Gawa yan ni Ali. Ayan. So, Asia United Bank report net income. So, lumalabas na rin pala yung may income. So, balikan na lang natin to next week. So AUB up ng 9%. PXP, loss pa rin siya. Tapos si Ali, meron siyang sustainability bonds. SMPH, meron siyang coupons, 5.9 to 6.3%. Megawide, 2.97 billion prepared shares. FGen urge stronger geothermal incentives for renewables. So, ito yung closing ng mga big caps natin. Ba't ang laki ng drop ni ano? China Bank. Nag ano si China Bank oh, nag-breakdown minus 7.09%. Nagbakasyon na yung ano. Investor niya, GGS minus 2.84, Pure Gold minus 1.8, JT Cap minus 1.53%. Okay? So mas marami po yung ano, nalaglag na stocks. And then sa winner natin si Plus, so 1.7%. AC, 1.12 million. DMC, 1.08%. Meralco, 0.86%. So mga 5-4 lang yung ano, gumalaw sa mga big caps natin. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, ba't kaya hindi pa rin nag-react yung market eh? Baka next week natin malalaman. Kasi may mga ongoing na kaso na sila, di ba? Hopefully hindi to moro-moro. So merong managot talaga. Ayan. So pero ang ano kasi dito, di ba? Tinuturo lang siya. So ang kailangan nilang ma-prove is syempre na yung proof of burden nandoon sa tuturo, di ba? Ano ebidensya meron sila. Ayan. So anyway, tignan natin. Ayan. So, ang dami nila. Oh. ICI asks Ombudsman to charge Estrada, Villanueva, Bernardo, Cajayon, and Lipanya for anomalous flood control projects. Okay. Hopefully matapos na yan. Next year, di ba? December, masampa na sila. Ali raises 15 billion from sustainability ban offer nung alas 6 ng umaga. Talagang bakasyonista na. Marami ng bakasyon. Ayan. So, 2% lang nung first half si China Bank natin. So, binubusan na sa ending ng market. Aslag, cleared by PCC on joint venture. Kanino? Verdant Philippines. Okay, hindi natin alam yan. Tapos, follow on offer on public offering. Ayan. So, may FOO, si Megawide. Ayan. So, meron siyang mga prepared shares dito. Ayan. Check nyo lang po yung mga avid na investor kay Megawide. Aboitiz Power announces plans to acquire 25%. Ayan, malaki yan. Stake in Banpung Power. So, enhancing its portfolio in Vietnam's energy sector. Okay, good news. Pero may bad news sa, ano, di ba? Tama ba? Yung Vietnam is binaba ngayon dahil sa bagyo. GCash, SEC approved 1:10 stock split pre-2026 IPO move. Ayan, so para bumaba yung ano, yung value niya. Maynilad 15 pesos per share, largest since 2021. Ayan, mabigat si ano, si Maynilad 34.3 billion. Pero bad timing yata si ano, Maynilad natin. Wala kasing volume yung market eh. SEC approved stock split ni GCash. Around 11, ganun pa rin. Ayan o, dito na nag-umpisa bumagsak si ano, China Bank ng 4%.
So Concrete Holdings earned Golden Arrow. Si Merara Mining at 3 Golden Arrow Award. Tapos CPG, Century Properties Group, First Park Homes to invest 8.9 8.39 billion. Okay. Megawide, okay na siya. Aboitiz, okay na rin yan. Maynilad, okay na rin, IPO. So as noted by Billionario, ABG new offer has already exceeded the timeline he gave investors for the valuation of assets that could be backdoored in ABG. Ayan, Asia Best delayed by valuation. Wait. Okay. Ayan, dalawang beses ko pala na-post to. Andun natin yung isa. Okay, tapos si FNI MG penalized dahil ano ginawa? Amended rule on minimum public ownership. Okay. So may penalty pala sila. Tapos kahapon si SPNC yung gumalaw. Parang ngayon hindi siya gumalaw. Okay. Tapos ano pa? Nabasa na. Plus, DG Plus, through its flagship brand, Bingo Plus, successfully hosted the first international series. Ayan. Wala naman pala. Megawide secures SEC permit. Okay, yan na rin yun. AP, and then kahapon, pinost ko kasi late naglabas ng summary si Philippine Stock Exchange natin. Okay po. So, patalasas ulit yung mga bago at gusto ng guide sa trading po sa market natin. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ng market. Okay. As expected naman, di ba? So, ang papalubag-loob na lang natin, hindi siya nag-breakdown below ng 5,800. Ayan. Asa may pandemic natin? 4 plus, di ba? Yung pandemic natin. Ayan. Pero wag naman sana kasi may business naman eh. So ano lang, negative sentiment sa mga corruption sa government natin. Okay, so downtrend pa rin. Hindi nagbago yung review natin kahapon. May na pa rin yung trend ng market and bearish pa rin yung mga main indicators natin. Ayan. So mahina sa RSI at saka nagsa-sideways lang yung MACD formation po natin. Okay? So Philippine Stock Exchange 59, negative 0.57 and 369 million net foreign sell. Okay? So dito tayo sa mga winners, yung may volume na lang ang hanapin natin. Maraming gumalaw pero baba naman. Mga penny stocks. Shell PH 4.11, ayan o. Parang yung ano nito yung galaw ni Macro Asia, di ba? Kaya lang si Macro Asia binagsak. Tapos si walang volume. Oh. APX 2.2%. Okay, pag-usapan natin yung chart niya. Maganda kasi medyo parang okay na siya. No? Bloomberry 1.91. Macro Asia, di ba? Parehas yung kay Shell PH natin. 1.84%. Baita, wala namang volume. Tapos si FNI, walang volume. Oh. Tingnan mo. Yung mga gumala. Nickel, nag-bounce 1.38. Tapos si Ayala Corp, ayan, first time na rin nakita ng bounce. 1.12, wala din volume, no? Tapos si OGP, 0.95. Para-paras yung insure ng mining stocks. Okay? So sa losers natin, PHA, kaso walang volume talaga, minus 5%. IMI, ayan, minus 4.59%. So nasagad na sa 2.37. Alter, minus 3.3, GGS minus 2.84, Polo walang volume. Sino pa? Megawide minus 2.2%. Nag-double top si Megawide natin. Okay? So yun po yung galawan na market. Silip tayo ng konti dito sa galawan sa global naman. So based dito sa galawan ng global markets natin, mapula. Ayan, mapula. Majority. Okay. So ngayon, sa futures, medyo mapula. Gawa ng holiday din siguro yan. S&P futures, negative 0.14. Dow futures, negative 0.24. Nasdaq, negative 0.15%. Okay. Mukhang laglagan mamaya. European stocks, laglag. And majority ng Asian stocks is, mix na lang. Pero parang mas marami yung mapula. Mix yung galawan sa Asian markets natin. Okay, so dito naman sa crypto, nawala yung mga symbol ng crypto natin. Nako, balik na naman sa 110.
Ayan, mahina siguro to kung bakasyon nga yung mga traders natin. 110K si Bitcoin, 3.8K si Ethereum, 2.56 si XRP, tapos Sol, yung may pansalo, salo na lang. 191 at saka si Dodge. Ayun bumagsak na 0.18, negative 3%. Ayan, pahinga din yung cryptos natin. Baka sa linggo pa magbalikan yung mga traders dito sa markets po natin. Okay, so very very quick review lang po dito sa bago tayong bakasyon sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si Shell PH. Wala pa rin buhay yung market natin. Pinapanood ko siya kanina umaga eh. Grabe ang gaan na market natin. So wala kasi wala talagang volume ng foreigners. Okay. So magre-retry si Shell PH. Pag ganito yung chart niya. Retry si Shell PH by next week na i-break ulit yung resistance muna dito sa 6.6. So lumalaban yung price action niya eh. So nag-close siya 6.34% and nag-up siya 4.11, 18.58K net foreign sale. So ito mga nakikita natin, mga ano na lang to, mga price action kasi wala kang masyadong catalyst na tinatanggap yung market natin. Okay. So maganda naman yung galaw niya, di ba? Mabagal pero above na kasi ng hopefully ito yung recovery ni Shell PH. Kasi siguro maraming babiyahe, di ba? So tataas yung kita ng mga gasolina natin. Okay, so nasa bull side yung RSI and nagtatry na mag-recover kahit paano yung itsura ng MACD formation natin. Okay, next, STI. So second day na to, no? Si STI na umakyat. Tama ba? O third day? Second day. Lumabas kasi maganda yung earnings niya. Pero, ayan o. So, yung earnings niya, up siya ng 37%. Ayan, 2 billion. Laki ng kinita niya, no? STI. Okay. So, may clear sign na yung breakout. Although, medyo may pagkauntog nga siya. So, next week, titingnan natin kung makabawi siya dito sa tama ba to? Oh, MA 100 natin. May mga nakita kasi tayo kahapon na di ba? Mga MA 100 yung pinakauntog nila. Okay. So bumalik na Naka-recover na siya. So kahit papaano, yung RSI natin is nag-breakout na dito sa 50 level. So hopefully, kasi maganda naman yung finance ni STI. Maka-breakout na rin siya by next week dito sa 1.47. Okay? So nag-close siya ng 1.42, 2.9% up and 1.19 million net foreign sell. Okay? Next, mining stocks, APX. So based sa galawan niya, nagre-recover na, pangatlong araw na may support yung ating mining stocks. Pag bumalik to, medyo maganda yung niya, no? Mga upside nila. Pero siguro ito muna, fill the gap tayo no? By next week. Kasi tignan natin si gold. Kung babagsak yung US market, babawi yung gold prices natin. So tama-tama tong level na to. So meron ba tayo sa weekends? Parang wala ang commodities, di ba? Metals sa global market natin. So anyway, next week titignan natin 'yan. Pero nagkakaroon siya ng support dito sa 8.7 level. So nagtatry pa lang mag-recover yung itsura ng RSI pero yung MACD medyo mahina yung MACD formation ni APX kasi malakas yung drop niya last time. So, ang tinitignan ko sa kanya, temporarily fill the gap dito sa 10.2. Ayan, tignan na lang natin next week kung matuloy yan. So, nag-close si Apex Mining ng 9.3, up siya ng 2.2%, and meron siyang 3.59 million net foreign buy. Okay, next, IMI, yun na yata yung pinaka-peak niya. Nauntog na si IMI natin na yan. So, meron siyang obvious na peak dito. Nawala din yata yung volume niya. May mga malalaking volume dito tapos unti-unting nawala din siya. So magre-retest by next week dito sa DOS na support level si IMI natin. Hopefully mag-bounce siya dito sa RSI 50 level. Ayan. So remains to be seen kung makakabawi ulit si IMI. Nag-close siya negative 4.59%. Malit lang kasi yung volume. So 2.08 close and 149K net
foreign buy. Okay? Next, Ayala Land. So, nilagay natin kasi ito yung pinakamalalim ngayon sa galawan ng mga big caps natin. Talagang buo sila, oh. Ayan. So, hopefully, pero wala pa rin siyang di ba? Wala pa rin siyang malinaw na bottom. Ayan. So, ito na, tingnan natin, hindi naman pandemic, no? So, minsan talaga hindi logical yung galaw ng mga stocks naka-base sa sentiment ng market. Ito yung pandemic natin, no? Yeah. So, kinain na rin niya yung parang pandemic yung yung nitong si Ali natin, yung sentiment niya. Ayan. So, walang gustong bumili kasi tingnan mo, yung RSI level niya is nasa 15. 15 na lang. Grabe, no? Parang penny stock si Ali natin, no? Ayan, no? Ayan, pabagsak lahat. So, medyo risky pa siguro kasi puro net foreign sell pa rin siya. Wala pang wala pang Dow G. Atay na lang natin tayo ng Dow G kay Ali. Grabe, no? Araw-araw bumababa yung price niya. So, 19.9 yung closing. Negative 1.24% drop and 211 million net foreign sell. And then lastly, si Lipanto. Okay, nag-bounce na si Lipanto. Si LCB, pares bang galaw na ito? Okay, halos pares lang. Iba lang yung itsura niya kanina. Nag-drop si LCB natin. Okay, LC. Like tayo dito. Okay, so pares lang sila ni APX sentiment. So nag-try mag-bounce at magkaroon ng support dito sa 0.17 yung close na yan. 0.16. Laki din, no? Ilang araw lang yan, no? 2 weeks. So laglag ng 35% si 2 weeks din siya umakyat o 1 week. 2 weeks niya binawi. Okay, so mukhang gusto naman bumawi by next week. Nitong si Lipanto natin, silipin ulit natin yan by next week. Medyo mahina pa yung RSI. And wala pang malinaw na recovery yung MACD formation natin. Okay? So nag-close siya 0.1750, 1.74% and 0 net foreign buy. Okay? So enjoy na lang po yung ating All Souls Day, All Saints Day at celebration, di ba? So dito sa Malaysia yung Deepavali yung celebration nila. So next week na lang, no? Wala kasi, wala tayong volume. Oh. Ayan. Antayin na lang tayo ng volume ng foreigners natin. Hanggang wala, and then makita mo naman, pababa yung direction. Walang maganda ma-trade sa market natin. Unless nakakasabay ka dun sa mga papitik-pitik. Pero pa isa-isa lang naman yung gumagalaw as of this time. Bakasyon muna yung market natin. Okay po, so enjoy na lang yung long weekends. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang. Bodega Pic, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali lang po kayo dito. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.